sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Milagros de Guzman. Pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mila. 58 years old na sa ngayon at dito ako nakikinig ng Papa Dudut Stories sa bahay namin sa Quezon City, pero tubong Bacolor, Pampanga ako. Isa akong guro sa high school at na-inspired akong sumulat sa inyo dahil napakinggan ko ang kwento ng dati kong estudyante na si Ana. Yung mayamang tarahoro. Alam ko na matatandaan din ako ng ilan sa mga listeners mo kasi madalas akong mag-comment sa mga istoryang tinatampok mo. Siya nga pala, Papa Dudut, bago ko simulan ang kwento ko ay konting background lang sa buhay ko. Only child ako at nagmula ako sa angkan ng mga magsasaka. Pero ang mga magulang ko ay nagtrabahong pareho sa munisipyo ng Bacolor. 9 years old naman ako nang sumakabilang buhay si Mama kaya si Papa ang sumalo ng lahat ng responsibilidad sa akin. At dahil nga sa nag-iisang anak lamang ako ay napaka-overprotective sa akin ng mga magulang ko. Although hindi naman ako nagreklamo doon kasi sanay naman ako at saka introvert ako. Kaya madalas ay tambay lamang ako sa bahay kapag walang pasok sa school. Pero isang gabi ay nagkaroon ng school activity sa amin at himalang pinayagan ako ng mga magulang ko. Yung school namin ay hindi naman ganong kalaki. Ang room namin, yung tabi ng principal's office. Kumain kami noon sa gilid ng stage, patapos na kami noong ayaing kami noong isa sa mga seniors na maglaro. Freshmen kami, spirit of the glass daw. First time kong makakita ng Ouija board at ang sabi binili daw nung isa nilang kaklase noong nagkaroon sila ng field trip. Ng mga panahong yon na hindi pa uso ang cellphone noong 1980s. Akala namin ay lalaruin yon sa isa sa mga classrooms pero sa likod ng school kami dumiretso. Sa may kubo, actually yung kubong yon ay paminsan-minsang pinagdarausan ng klase sa home economics. Kaya pagpasok mo ay makakakita ka ng mga gamit sa eskwelahan tulad ng blackboard. Pero ang mga estudyante kapag pumapasok doon ay nakaupo lang sa sahig. Wala kasing mga upuan sa kubo. Pero kahit na ganoon ay malamig at maliwalas naman ang kubo, kaya walang reklamo noon ang mga estudyante. Samantala nung magtayo ang gobyerno ng panibagong school building ay nalipat ang room ng home economics doon sa bago kaya naging tambayan na lamang yung kubo ng mga estudyante na nagkakating. Sa likod kasi ng school ay mapuno at madamo, kinukubli ng mga yon ang kubo. Ang ilaw lang namin sa kubo ay gasera. Wala kasing kuryente doon sa kubo. So yun na nga, Papa Dudut, yung mga senior namin ay inaya na kaming magdasal. Pagkatapos naming magdasal ay hindi ko na talaga kinaya ang kaba. Kahit katabi ko yung crush kong senior ay umalis na ako kahit pa kinakantsawan nila ako. Tumabi ako sa mga sophomore dahil nga nasa kubo lahat ng mga kaklase ko. Pagkatapos ng isang number ay hindi ko alam kung bakit ako bumalik ng kubo. May hawak akong stick, pinapalo ko sa daraanan ko. Ganon para mabulabog kung may ahas man. Pero hindi pa ako nangangalahati sa daan, ayan na silang lahat nagtatakbuhan. Hinila ako ng isa. Noong nagkaliwanag na ay nagulat ako kasi yung crush ko pa lang si Arturo ang humila sa akin. Anong problema? Bakit takot na takot ka? Anong meron? Sunod-sunod na tanong ko nang makita ko ang reaksyon ni Arturo na maputlang maputla at hinihingal pa.
Hindi naman nakasagot kaagad si Arturo kaya tumingin ako sa aming paligid. Sa mga kaklase kong pareho din ng reaksyon tulad ng crush ko, putlang-putla silang lahat. Nagpatianod ako sa kanila hanggang sa labas ng school. Nag-iiyakan ang mga kaklase ko kahit yung mga ibang senior na babae. Hinanap ko si Mildred na best friend ko. Nung hindi ko siya makita ay tinanong ko si Arturo kung nasaan siya. Napabitaw ako sa hawak niya nung sabihing baka naiwan. Walang gustong samahan ako para bumalik sa kubo. Tapos ay nagulat na lamang ako nang makita ko ang papa ko kasama ng mga kaibigan niyang tanod. Nilapitan ko siya di bali nang mapagalitan ako basta mapuntahan namin si Mildred. Pero hindi naman ako pinagalitan. Pero ang sama ng tingin niya sa mga senior students. Unay ayaw akong pasamahin ni papa pero mapilit ako. Nakahawak ako sa kanya habang papunta sa kubo. Naabutan namin si Mildred nakaupo sa sulok, umiindayog siya habang nakaupo. Tinawag at inilawan siya ni papa gamit ng flashlight. Nung nakita niya ako ay bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Niyakap niya ako. Nangangatog siya ng sobra at para siyang lamig na lamig kasi pati mga ngipin niya ay rinig mo ang pagkikiskisan. Inuwi namin siya ng gabing yon ay nagkaroon ng kahati si Mildred sa katawan niya. Isang masamang espiritong nagambala nila sa paglalaro. Dahil best friend ko siya ay napansin ko kaagad ang mga pagbabago sa kanya. Masayahin kasi siya, tawa dito, tawa dyan at marami siyang kaibigan. Friendly talaga siya pero magbuhat ng mangyari. Ang gabing yon ay nawala na yung saya ni Mildred na nakakahawa. Lagi na siyang nakatungo at minsan nag-hi sa kanya yung mga junior na kasama niya sa club. Pero parang hindi niya sila nakilala noong una. Parang umiti lang siya ng plastic. Pero lagi pa rin kaming magkasama at magiliw pa rin siya sa akin pero may kung anong nagsasabi sa akin na may naiba na sa kanya. Hindi ko lang mapinpoint kung ano na umabot ng halos 3 taon bago ko nalaman ang katotohanan. Huling taon namin sa high school ay naging maugong ang tsismisan sa mga tindahan tungkol sa isang babaeng buntis na anak ng isang kasambahay. Sa baryo namin ay may 4 na namamasukang kasambahay sa Maynila. Isa na roon ang nanay ni Mildred. Pero lahat ng 4 na yon may babaeng anak. Pero dadalawa na lang ang nasa baryo pa. Hindi ko pinaginalaan si Mildred pero may napansin akong pagbabago sa kanya. Nanaba siya at madalas sinasabi sa akin ni Papa na nakikita niya sa may sapa si Mildred at parang may hinihintay. Hanggang sa nakumpirma kong siya yung buntis. Lumobo na ang tiyan niya at may sumugod na babaeng may edad na sa school namin. Pumasok lang ng room at sinabunutan at kinaladkad palabas si Mildred. Kabit daw si Mildred ng asawa niya. Umawat na ang mga teacher at inalalayan ko naman siyang tumayo. Nung tingnan ko siya ay nakangiti siya. Hindi ko alam kung anong nangyayari pero bigla na lang humangin ng malakas at nakakakilabot. Tapos ay tinignan niya ako. Ang sabi niya sa akin ay, Mila, mamamatay siya sa harapan nating lahat. Pagkasabi niya noon ay natumbay yung ginang sapo ang dibdib. Namatay siya sa harapan namin. 4 na buwan na lang graduation na namin, nakiusap sa principal ang mama ni Mildred na kung pwede ay hayaan na siyang tapusin ang school year. Pumayag naman pero hindi nila napigilan ang mga pangungutya sa kanya. At sunod-sunod din ang mga namatay sa amin bago ang graduation. Unang namatay ay ang kapwa naming senior na kaklase rin namin, si Hilda. Pinaparinggan niya lagi si Mildred na malandi, kabit at hinawakan ako ni Mildred sa kamay at may luha sa mga mata niya. Mila, mamamatay si Hilda, sabi niya sa akin. Tapos ay tumawa pa siya. Napatigil lahat ng kaklase namin sa pagtawa niya kahit yung nangbuli sa kanya na si Hilda. Hindi naman bumulagta yung nambuni sa kanya. Sinuwag siya ng kalabaw na alaga ng tatay niya. Nanay niya nakakita sa kanya at nakasakay ako sa bike ni Papa nung makita namin ang kumpulan ng mga tao. Si Mildred nasa may gilid ng kulungan. Medyo nakatungo pero kitang kita ko na nakangiti siya.
Sinabihan ako ni Papa na doon lang ako sa bike. Nakiosyoso siya. Si Mildred naman ay nawala na lang bigla. Hanggang sa nakita ko na lamang na humahangos na bumalik si Papa. Para siyang uminom ng suka, sumilip ako sa likod niya. Pero tinulak niya ako at sinigawan. Pero dahil sa pagsigaw niya ay medyo nahawi ang mga tao sa kumpulan at kitang kita ko si Hilda nakahubad ng pangitaas kaya litaw na litaw yung sugat niya sa tiyan. Parang telang nabutas lang ang katawan niya. Hindi ko nakayanang pumasok lalo na nung nakita ko yung sungay ng kalabaw. May kung anong nakasabit, yun pala ay galing sa katawan ni Hilda. Si Papa ay hindi rin nakapunta sa kanyang trabaho sa munisipyo dahil ayaw niya akong iwanan. Iniwanan niya lamang ako noong namili siya ng tanghalian namin sa talipapa. Pag-alis ni Papa ay dumating si Mildred. Pinapasok ko siya pero wala ako sa mood makipagkwentuhan. Wala rin siyang ginawa o sinabi matapos ko siyang papasukin. Nakatingin lamang siya sa akin at mahina ko siyang tinulak palayo kasi ang weird niya sa totoo lang. Tapos ay dumating si Papa. Wala namang sinabi si Papa na may pupuntahan kami pero pagkapasok niya ay sinabi niya kay Mildred na may pupuntahan kami sa bayan. Kamag-anak ni Mama. Pagkasabi niya ni Papa ng Mama ay nakuha noon ang atensyon ko. Ako na mismo nagsabi kay Mildred na umuwi na siya at bukas na lamang kaming magkita sa school. Mabilisang inayos ni Papa ang mga gamit ko at takang-taka na ako noon. Kasi school days pa naman, bakit nilalagay niya lahat ng gamit ko sa mga sakong bag. Nagarkila rin ng tricycle na sinakyan namin sa bayan si Papa at pawis na pawis si Papa, palingon-lingon lagi. Sa bus terminal kami nagpunta, pupunta raw kami ng Maynila. Ihahatid niya ako sa kapatid ni Mama. Noong tinanong ko siya kung bakit ay hindi niya ako kinibuman lang, pero nung nasa bahay na kami ng tiyahing ko matapos ang halos 7 oras na biyahe, sinabi niya kung anong dahilan ng bigla niyang pagdedesisyon. Pero pinapangako niya ako na hindi na muna babalik sa probinsya namin. Kahit gulong-gulo ako ay tumango ako at nangako. Nakita niyang si Mildred ang huling kasama ng kaklase namin bago ito mamatay. Nung iwanan ako ni Papa ay pagkarami-raming bilin niya sa tiyahing ko na huwag akong pauuwiin ng probinsya. Hindi ko man lang nasabi kung gaano ako ka-thankful kasi kahit wala si Mama ay hindi pa rin niya ako pinababayaan. Kahit single parent lang siya ay naibibigay niya lahat ng mga kailangan ko. Hindi ko man lang siya nayakap, yun na palang huling beses na nakita ko si Papa na malakas at humihinga. Nabuhay. Samantala nainis ako noon kay Papa kasi kinailangan kong umulit ng 4th year sa Maynila. Kinukumusta niya lamang ako sa pamamagitan ng sulat. 1 taon ko siyang tiniis hanggang sa graduation ko ay hindi siya pumunta. Umiyak ako noon sa tiyaheng ko pagka uwi namin, sa bahay sinabi niya ang totoo. Pagka uwi ni Papa ay wala pang 1 linggo ay na-stroke ito. Ang nag-aalaga sa kanya ay ang nanay at kapatid niya na sa baryo rin namin nakatira. Ang kapatid niya ang nagsusulat sa akin at nagalit ako sa kanila sa panluloko nila sa akin. Pero hindi ko rin kayang tiisin si Papa. Umuwi ako sa amin kahit ayaw ni Tia. Nagkasundo kami sa isang kondisyon, sasama siya. Gabi na nung makarating kami at walang ilaw sa bahay namin, sabi ni Tia sa bahay ni Lolo Julio nakapisan si Papa. Pero pagdating namin doon ay maraming tao nagsusugal at may tolda. Tuloy-tuloy akong pumasok sa bahay, si Papa yung nasa kabaong at pumalahaw na ako. Wala na ako mga magulang, pinagkait pa sa akin yung 1 taon sa piling ni Papa. Ni hindi ko nagawang magbihis, nagbantay na ako sa tabi ng kabaong niya. Huling gabi ng burol niya ay may dumating na grupo, 4 na lalaki at 3 babae. Lahat sila ay may kwintas, 2 tatsulok na magkapatong. Yung isa ay nakabaligtad kaya naging hugis bituin. Sa gitna noon ay may 1 mata at sa gilid noon ay may letra. Lumapit sila sa akin at tinanong kung ako ba'y si Mila. Tumango ako. Nais mo bang makita kung sino ang huling taong nakita ng mga mata ni Papa bago siya mamatay? Tanong sa akin ng lalaki. Magsasalita sana ako na parang ganon ang sinasabi sa akin ni Papa dati. Kaya lang yung isang babae tinakpan ang bibig ko. Umiling siya at ang sabi niya ay maraming nakikinig sa akin.
Nagtaka ako kasi wala namang nagbibigay pansin sa amin. 2:00 ng madaling araw nung nagkaroon ng komosyon sa bukid. Mula sa bintana ay kitang-kita ko na parang may nasusunog. Takbuhan ng mga tao. Lalo na yung may tanim sa parting yon. Kanya-kanya silang kuha ng maipag-iigib. Marahil ay pangpula ng apoy, doon kumilos ang 7. Lumabas ang 5 sa kanila at nagsilbing lookout. Naiwan naman ang babaeng tumakip sa bibig ko at isa pang lalaki. Binuksan niya ang kabaong ni Papa, may nilabas siyang papel na naninilaw pero blanco maliban sa M na nakalagay sa ibang bahagi noong bandang gitna. Tapos ay nagsimula na siyang magsalita gamit ang wika na noong una ay bago pa lamang sa akin pero nang maglaon ay himalang naintindihan ko na. Parang ganito ang pagkakaintindi ko. Greg, pakinggan mo kami kaibigan. Ipakita mo sa amin ang mukha ng iyong nakalaban. Aniya. Makailang ulit niyang binigkas yon hanggang sa umapoy ang hawak niyang papel. Hindi kulay pula, kahel o dilaw ang kulay ng apoy kundi asul. Parang hindi siya nainitan. Pinagdikit niya ang mga palad niya at hinayaang doon masunog ng tuluyan ang papel. Nakanganga lamang ako sa mga naganap. Nang tuluyan ng maabo ang papel ay naglabas sa bayong niya ang babae ng isang baso at kumuha ng tubig sa kusina ang isang lalaki. Nilagay niya ang abo sa baso tapos ay inabot niya sa akin. Gusto niyang inumin ko. Ayaw ko baka kung ano pang mangyari sa akin pero hinila ako ng babae at tinanggal niya ang 3 botones ng barong ni Papa. Tumambad sa akin ng tila nasunog niyang dibdib. Itim na itim, sabi niya sa akin ay hindi na stroke si Papa sa natural na paraan bagkus ay may gumawa noon sa kanya. Nagmanipesto lamang ang mga sugat ng mailagak na siya sa kabaong. Inilislis niya rin ang sa braso ni Papa. May bakas ng kamay sa mga yon kahit sa binti niya. Akala ko nung umpisa ay kulam pero sabi nung lalaki kung kulam yon sana'y hindi tinablan si Papa. Nung iabot niya sa aking muli ang baso ay ininom ko na lahat. Pagkaubos ko ay tinapat nila ang mukha ko sa mata ni Papa na iminulat nila. Kitang-kita ko sa mata niya si Mildred. Pagkatapos kong makita ay bigla na lang nasusuka ko. Alam niyo ba kung ano ang isinuka ko? Yung naninilaw na papel na sinunog ng lalaki kanina. Buo na parang hindi na abo. Ang pinagkaiba lang, yung M kanina ay nadagdagan ng letter I. Sabi nila ay babalik sila. Bago sa tuluyang umalis ay pinakuha nila kay Lolo Julio ang kwintas ni Papa. Sinuot noong babae sa akin yon. Nung may inabot pa si Lolo Julio na bilog na parang holen kasi may laman sa loob. Kinuha yun ng babae at sinabing hindi matutuwa si Papa kung pati yun ay ibibigay sa akin. Ang kwintas daw ang magsisilbing proteksyon ko sa nakita ko sa mata ni Papa kay Mildred. Bumalik naman sila kaagad pagkaumaga. Nagulat na lang ako nang tabihan nila ako habang ipinapasok si Papa sa nicho niya. Maraming nakilibing at isa na roon si Mildred at ang nanay niya. Nanganak na siya at napansin ko na lalapit sana siya sa akin kanina pero bigla na lamang siyang lumayo. Una pa'y nakangiti siya sa akin pero bigla na lamang tumalim ang mga tingin niya. Buhat ng nanay niya ang anak niya, yung anak niyang lalaki. Nang naipasok na si Papa sa nicho, yung isang lalaki na siyang nagpainom sa akin ng abo sa tubig ay may nilagay na kahoy sa loob at maliit na libro. Singlit lang ng palad. Lumapit yung isa nilang kasamang babae at nagsindi ng puting kandila na nakalagay sa kandelabra na may iba't ibang ukit. Hindi pa nagtatagal ay nasindihan ang kandila at nagsisigaw si Mildred. Pinagmumura niya yung 7 at hindi pa nakontento pinagpupukol niya sila ng kung anumang nadampot niya. Inawat siya ng mga tao at nilabas ng sementeryo. Nilapitan ako ng 7 at tinanong nila kung siya ba ang nakita ko at tumango ako. Muli ay nilayo nila ako sa baryo. Pinag-impake nila ako pagka-uwi at nung dumating si Arturo yung crush ko ay graduate na siya ng college. Hindi niya raw ako nilapitan kanina dahil nagwala si Mildred. Doon ko tinanong sa kanya kung ano ba talagang nangyari sa kubo.
Lahat kasi ng mapagtanungan ko na kasama nila sa kubo ng gabing yon ay tikom ang bibig at ang sabi niya ikakwento niya sa akin pero hindi pa sa oras na yon. Kailangan na rin kasi niyang umalis. Hiningi niya ang address ng tiyahin ko sa Maynila para puntahan o masulatan daw niya ako. Binigay ko naman at kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya. Samantala yung 7 ay may tinuro sa akin. Kung gusto ko silang makausap ay sulatan ko ang naninilaw na papel ng isa sa mga pangalan nila. Sunugin ko at ipunin ang abo at ilagay sa kalahating basong tubig at inumin ko. Sabi nila ay malalaman nila yon at pupuntahan nila ako. Naging normal ang buhay ko sa unang 3 buwan, buhat nang mamatay si Papa. College na ako. At kumuha ng kursong Bachelor of Filipino Education sa Philippine Normal University. Kaya lang ay nagbago lahat nang ikwento sa akin ni Arturo ang mga nangyari. Dumalaw siya sa bahay ng tiya at inaya ako magpunta sa Luneta. Ayon sa kanya, pagkaalis ko raw sa kubo noon ay nagdasal sila ulit. Tapos ay nagkabiruan pa bago magsimula ang laro. Kaya lang noong magsimula ng totoo, saka siya naihi. Nagpasama siya sa kaibigan niya na umihi rin naman. Pagkapasok nilang muli sa kubo ay nagsisimula na yung mga naiwan. Natatawa pa siya ng kaibigan niya kasi gumagalaw yung parang bilog. Akala raw nilang dalawa may naggagalaw sa mga nakaupo pero napatras sila sabay noong makita ang mga anino. May isang aninong kakaiba sa lahat, nasa gitna yon. Sa tabi ni Mildred na bago ko umalis ay pwesto ko. Malaki yung anino tapos ay kumakaway sa kanila. Sigawan na silang dalawa noong nakita ng mga naglalaro ay dapat bibitaw na sila pero may kung anong puwersa ang pumigil. May isa ring nagsabing kailangan tapusin ng laro at tinapos nila. Dapat sa larong yon ay sila ang magtatanong. Sasagot lang ang espiritong makakausap nila. Pero hindi nakapagtanong ang mga naglalaro, simple lang ang sinabi nito. 7 taon na kamatayan. Tapos ay namatay na ang sindi ng gasera at doon na sila nagtakbuhan. Umaga kwento ni Arturo yon pero nanghihilakbot ako sa kwento niya. 4 na taon na ang lumipas. Kung totoo man yon ay may 3 taon na lang ang mga naglaro. Tapos ay nag-alala ako. Yung kaklase kong sinuwag ng kalabaw kasama siya sa laro. Nung sinabi ko yon kay Arturo ay tumango siya at may dinagdag siya. 2 sa mga seniors ng gabing yon ay patay na rin. Nalunod sa ilog ang isa, binaril naman ang isa. Nangyari lahat sa baryo namin sa parehong taon sa taong wala ako sa baryo. Sumunod na Sabado kasama ni Arturo ang kaibigan niyang hindi rin nakasama sa laro. Siya yung may-ari ng Ouija board. Sabi ko ay may kailangan akong gawin pero ayaw kong gawin sa bahay ni Tia. Relihiyosa kasi siya at parang ayaw niya ng mga ganung bagay. Halos ayaw niya ngang makita ang kwintas na suot ko. Sabi ni Justoni yung kaibigan ni Arturo ay pwede sa apartment niya. Nagpunta kami roon, ginawa ko sa harapan nila. At gulat na gulat sila nang muli kong isuka ng buo ang papel. Ngayon, MII nang nakasulat. Sobrang lakas ng ulan. Kaya hindi na kami nakauwi ni Arturo sa kanya naming mga bahay. Doon na kami nagpalipas ng magdamag. Laking gulat ko nung may manggising sa akin at sabihing may naghahanap sa aking 7 tao. Nakamulatan ko si Arturo. Paglabas ko ng kwarto ay nandun silang 7. Yung mga babae may daladalang mga bayong. Yung mga lalaki may backpack na hinabing dahon. Sabi ni Justoni, naiwan sa kubo ang Ouija board. Pero laking pagtataka lang niya nang makita yon sa kwarto niya umaga matapos ang pangyayari sa kubo. Sinubukan nilang sunugin yon ni Arturo pero hindi pa rin ito nasisira. Sa tuwing iniiwan nila ito sa lugar ay kusa yung bumabalik kay Justoni. Kaya nang magkolehiyo sila sa Maynila ay isinama niya na lamang yon sa takot na makita ng mga nakababata niyang mga kapatid. Dinasalan niyo ng 7 kaibigan ni Papa. Matapos noon ay nagsulat silang lahat sa isang puting blankong papel na parisukat. Singliit lang ng palad. Mga titik ay simbolong hindi ko alam kung anong ibig sabihin tapos ay dinigit nila yon ng magkakahanay sa board. Akala ko'y uupo na sila, akala ko ay tapos na pero sinabihan nila kaming kumapit sa kinakaupuan namin. Umpisa'y mahina lamang ang naramdaman naming pagyanig hanggang sa nagbagsakan ng mga nakasabit sa pader.
Hinawakan po ni Arturo ang kamay ko habang si Gestoni ay nagdarasal. Kalmado lamang ang 7. Walang 1 minuto ang itinagal ng paglindol na kami lang yatang nakaranas at sa loob lang ng apartment ni Gestoni nangyari. Bago sila umalis ay hinubad ng dalawa sa kanila ang kanya-kanya nalang kwintas at binigay kina Gestoni at Arturo. Sa muli kong pakikipagkita sa mga kaibigan ni Papa ay lilima na lamang sila. Wala na yung dalawa na nagbigay ng kwintas nila. Iniwasan kong umuwi ng probinsya namin, natakot ako sa kung ano ang mangyayari sa akin at natakot akong mamatay. Pero hindi may iwasan kahit na anong gawin kong pag-iwas ay tatawagin ka pa rin pabalik pauwi sa lugar kung saan ka isinilang. Nakatanggap ako ng sulat sa probinsya makalipas ang ilang taon. Nag-aagaw buhay na si Lolo Julio, sabi ng isang kamag-anak namin. Nung sinabi ko yung kay Arturo, sabi niya isasamahan niya ako pa uwi, ganon din si Gestoni. May trabaho na ako ng mga panahong yon at nagpaalam muna ako na magbabakasyon ng ilang araw. Pagdating, nandun na ang mga pinsan ko. Nakaratay si Lolo Julio sa sala ng bahay at malaki na ang ibinagsak ng katawan. Nang makita niya ako ay ngumiti siya at tumabi ako sa kanya at hinaplos niya ang pisngi ko. Ang sabi niya ay magkakanak ako ng 1 lalaki at 2 babae at ang anak kong lalaki ay malapit nang dumating. Namatay ng gabing yon si Lolo Julio. Parang hinintay niya lamang na makumpleto kaming mga apo niya. Sa pagkamatay niya ay nalaman ko ang katotohanan tungkol kay Papa, sa mga kaibigan niya, sa aming pamilya at sa lagim na minsang bumalot sa baryo. Lagim na nagbabadya na namang lumukob sa baryo. Ordinaryo magsasaka lang ang pamilya nila Papa bago salantain ng napakalakas na bagyo ang aming probinsya. Lahat ng pananim sa bukid ay hindi na mapapakinabangan. Matapos lumuhan ang langit, mga tao sa baryo naman ang tumangis. Alam na kasi nilang magugutom sila, natatakot sila para sa mga bata. Kung kuryente nga at patubig ay hindi sila naaabot, tulong pa kayang pinansyal. Marami ang umalis sa baryo. Ang sabi makikipagsapalaran sa ibang lugar kaysa mamatay ng dilat ang kanilang pamilya. 1 linggo nga ang lumipas, may dumating na 3 estranghero. Ang isa ay nakasuot ng pangpari na itim na roba at ang 2 naman ay kulay kayumanggi. Sabi nila ay may solusyon sila sa problema ng baryo. May dala silang pera. Dahil sa walang-wala na, lahat ay nagtanong kung bakit sila binibigyan ng pera. Isa pang dahilan ay akala nila ay 3 ay tao ng simbahan. Ang hiniling lang nakapalit ng 3 ay hayaan silang magtayo ng kubo sa isa sa mga bakanting lupa. Yon ang kubo sa eskwelahan namin. Akala ng lahat ay tuloy-tuloy na ang swerteng daranasin nila. Pero nang malapit na naman ang anihan ay mukhang mapipeste naman sila. Muli nag-alok ng tulong ang 3, sa kabilugan ng buwan ay pinagtitipon sila sa labas ng kubo. Pinagbihis sila ng pinakamaganda nilang kasuotan, lahat naman ay nagpunta. Sa pagdating nila ay nalula sila sa mga pagkain na nakahanda at kumain muna sila. Matapos noon, sinabi ng 3 ang gagawin nila. Ritual. Para hindi tuluyang mapeste ang mga pananim, pero kailangan ng magiging altar. May mga nagboluntaryong gumawa ng altar, subalit hindi pala literal na altar ang gagawin. Tao ang altar na tinutukoy ng babae. Dahil doon ay napuno ng bulong-bulungan ang paligid, pero sabi ng isa ay hindi naman papatayin ang magiging altar. Pangako nilang 3. Walang mamamatay, wala pa. Kaya lahat ng mga dalaga na nasa edad 13 hanggang 21, birhen pa ay hindi na kinuhanan nila ng dugo. Malit na sugat lamang nagawa ng karayom sa hintuturo. Isa-isang pinapatak sa kupitang gawa sa pila. Tuwing iiling ang tila leader sa 3 ay babaling sila sa ibang babae. Hanggang sa matapat sila sa mama ko. Opo, mama ko. Dalaga pa siya noon, sabi ni Lolo Julio. Nung dugo na ni mama ang pumatak sa kupita ay tila ba umusok yon. Naghanap pa sila ng voluntaryo na magsusuot ng abito. Matapos noon ay pumasok lahat ng tinuro ng leader. Sa loob ay makikita ang iba't ibang simbolo na nakaguhit sa dingding ng kubo.
Sa gitna ay may marmol na lamesang paribilog. Pinaghubad si mama ng kasuotan niya at pinahiga doon. Pinaghawak siya sa tigisang kamay ng kandelabra. Habang ang iba'y nag-iwas ng tingin sa hubad na katawan niya. Matapos noon ay minilabas na insenso ang isa sa tatlo. Ang isa naman ay isang malit na libro. Nakapwesto ang may hawak ng insenso sa ulunan ni mama habang ang dalawa ay nasa paanan niya. Nang magsimula na ay pinabuka si mama at sa pagitan ng mga hita niya ay pumwesto ang lider. Ayon sa kapatid ni Papa ay parabang nagdadasal ang tatlo. Sa isang wikang hindi nila maintindihan at sasagutan sila nang matapos ay yumanig ang kubo. Dapat lalabas na sila sa labis na takot subalit sinabi ng isa sa tatlo ay hindi sila mapapaano. Hanggang sa may narinig silang dagongdong, hindi nila alam kung saan nagmula yon. Matapos noon ay pinauwi na silang lahat. Nagkagulo kinabukasan dahil sa kasiyahan himalang nawala ang mga peste sa mga pananim. Naging masagana ang ani pero si mama matapos ang isang buwan matapos ang pangyayari sa kubo ay umalis kasama ang pamilya niya. Pero sa pag-alis nila ay hindi natigil ang mga pangyayari sa kubo sa tuwing may problema sa baryo. Nagkaroon ng sakit na hindi may paliwanag sa baryo. Kahit ang mga doktor sa Kapitolyo ay hindi alam ang gagawin. Inakala pa nga na ketong yon at pinayuhan silang magpunta ng Maynila. Ngunit kahit masagana ang ani ay hindi kakayanin ang gastusin pa Maynila. Si Lolo Julio ang lumapit sa tatlo. Lahat ng mga anak niya ay dinapuan ng misteryosong sakit maliban kay Papa. Nagiba na si Lolo Julio matapos noon, nagamot niya ang sakit na hindi magamot ng mga doktor. Yun pala ay nagkaroon na siya ng lihim na karunungan. Sa loob ng 5 taon ay naging sandigan nila ang 3 estranghero hanggang sa dumating ang isang lalaking sisingil ng lahat ng ginawang tulong ng 3. Marami ang nahalinang kababaihan sa lalaking ito. Gawa ng makisig nitong pangangatawan at maamon nitong mukha. Hanggang sa ang bunsong kapatid ni Papa ay matagpuan sa bukid na wala ng buhay at wakwak ang tiyan. Naging alerto ang lahat lalo na nang masundan pa yon. Nang lumapit sila sa 3 ay sinabi ng mga ito na hindi na yon sakop ng kanilang kaalaman. Si Papa kasama ng mga kaibigan niya ay nagpasyang mag-imbestiga. Dahil ang mga nabibiktima ay mga kabataan na madalas ay nagagabihan sa bukid, ilang linggo ang binilang bago magkabunga ang pagpupuyat nila. Nakita nila ang bagong saltang lalaki na nakikiusap sa isang kabaryo nila sa gitna ng bukid. Nung una'y nagtatawanan pa ang dalawa hanggang mula sa himpapawid ay may malaking ibon na buwaba sa gilid ng lalaki. Tatakbo sana ang kabaryo nila subalit ang ibon ay may buntot at yon ang pinanghuli sa kanya. Ang buntot nito ay tila sa ahas na may tulis sa dulo. Kinain ng ibon ang kanilang kabaryo at matapos noon ay humalik sa lalaki. Doon nila nakita sa liwanag ng bilog na buwan na ang ibon ay may ulo ng babae. Pagkalipad ng ibon ay lumingon sa pinagtataguan nila ang lalaki. Kay Lolo Julio sila nagpunta. Siya na ang kauna-unahang albularyo ng baryo at sinabi nilang lahat sa kanya subalit siya ay walang magawa. Pero ang bilin niya sa kanila ay huwag lalapit sa 3 at mas mabuti pa ay lumisan na sila sa baryo. Nang gabing yon ay umalis na sila, hindi para tumakas ngunit para makahanap ng sagot at panlaban sa ibon at lalaki. Mula sa baryo nila ay nagpalaboy-laboy sila una sa Kapitolyo hanggang sa may makapagsabing may magaling na manggagamot sa Lingayen, Pangasinan. Gamit ang natitira nilang mga pera na bigay ni Lolo Julio ay nagtungo sila roon nang alam lang na impormasyon ay ang tawag sa sinasabing manggagamot. Pagkarating sa Kapitolyo ng probinsya may batang humawak sa kamay ni Papa. Inaya sila nito sa panibagong sakayan. Nung una hindi sila sumasama subalit biglang nagsalita ang bata kalinsabay ng pagputi ng mata nito. Mateo? Nang marinig yon ay sumakay na sila. Mateo ang pangalang sinabi sa kanila na pangalan ng manggagamot. Pero nang problema sila sapagkat pagkasakay nila ay bumalik na sa dati ang bata at umalis na. Sa pinakahuling babaan ay tinawag si Papa sa pangalan ng driver. Katulad nung bata ay namuti ang mata nito.
Bumaba na sila. Matapos noon ay may pusang itim na lumitaw sa harapan nila at nakatitig lang sa kanila ng ilang minuto. Napagkasunduan nilang sundan ito. Dinala sila ng pusa sa isang bahay na maraming tanim na oregano. Pumasok ang pusa roon at pagkatapos ay may lumabas na matandang lalaki na bulag ang isang mata. Alam agad nito ang pinunta nila. Sabi nito ay nakita niya sa mga pangitain niya. Binilinan silang mapigilan man nila ang lagim na bumabalot sa baryo ay babalik at babalik po ito. Hindi Diyos ang nagbigay ng himala sa baryo, bagkus ay dyablo at maniningil na ito at pinadala nito ang lalaki at ang ibon. Tinuruan sila ng karunungang mas mataas pa sa karunungang alam ni Lolo Julio. At gamit noon ay napalis nila ang mga estranghero sa baryo. Binigyan din sila ng tig-iisang proteksyon. Ang kwintas na binigay sa akin ng isa sa mga kaibigan ni Papa noong lamay niya. Natigil ang mga patayan at si Papa na matagal nang may gusto kay Mama ay pinuntahan siya sa Maynila. Pero nalaman na lang niyang isang buwan nang nagdadalang tao si Mama. Ginahasa habang pauwi ito galing pabrika kung saan siya nagtatrabaho. Hindi ko bagawang malungkot nung malaman ko dahil hindi naman ako pinabayaan ni Papa at tinuring niya akong parang sarili niyang anak. Samantala isang araw ay muli kaming nagkita ni Mildred. Noong una ay takot na takot ako pero sinabi niya sa akin na na-exorcist na raw siya at malinis na ang kanyang kaluluwa. Umiyak siya sa akin at humingi ng tawad sa mga nagawa ng dyablo sa aking ama at sa mga ka-schoolmates naming namatay. Hindi niya raw kagustuhan yon pero wala siyang magawa nang mapasailalim siya ng kamay ng dyablo. Yung lalaking may alagang malaking ibon na tinatawag niya bilang Samyaza. Ang siya raw may kagagawa ng lahat. Ito raw ang ama ng anak niya. Pero sinabi rin niya sa akin na ito rin daw ang tunay kong ama. Sa madaling sabi, kapatid ko pala ang anak ng best friend ko. Papa Dudut. Nagulat ako sa mga nalaman ko. Hindi ko matanggap na yung Samyasa na yon ang tunay kong ama. Ang lalaking may alaga sa ibon. Malamang ay isa siyang tao pero alagad siya ng kadiliman. Isang salot na pinadala ng dyablo sa aming mga buhay para makapanlin lang. Pero hindi siya magtatagumpay dahil malakas ang pananampalataya ko sa Panginoon. At kahit ang totoo kong ama ay sa pangkampo ng kadiliman, hindi ako kailanman mapapasailalim sa kapangyarihan ng kadiliman dahil iisa lamang ang aking kinikilalang tagapagligtas. Walang iba kundi si Hesukristo lamang. Sa kabilang banda ay kinuwento ni Mildred ang mga naging paghihirap niya sa loob ng ilang taon. Sabi niya ay nagsimula lahat sa kubo. Kailangang masira ang kubo para mawala ang sumpa. At kasama sina Arturo Giustoni, ilang mga schoolmates kong kasama sa Spirit of the Glass, kasama din noon ang kasalukuyang principal ng dating school namin at 5 sa kaibigan ni Papa ay doon ay nagpasya kaming sunugin na ang kubo. Tanghaling tapat yon pero parang naging gabi dahil sa kapal at itim na usok na lumabas doon sa kubo. At yun na nga Papa Dudut. Natapos ang kababalaghang yon sa buhay namin. Sa ngayon ay isa na akong guro dito sa QC, kasama ko ang crush kong si Arturo na napangasawa ko. 4 ang mga anak namin, si Mildred naman ay nagtatrabaho ngayon sa munisipyo ng Bacolor habang si Giustoni naman ay naging barangay captain sa lugar nila. Habang ang anak naman ni Mildred na si Alex na kapatid ko pala ay nagtatrabaho ngayon sa bangko bilang assistant manager. Dito naman sa Tilabastagan, San Fernando, Pampanga. So far Papa Dudut, ay wala namang masyadong kababalaghan ang nangyari sa buhay ko. Bagamat may na-experience ako nung naging estudyante ko nga yung letter sender ninyong si Ana. Pagkatapos noon ay balik normal ulit ang buhay ko. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Sana'y mapili po ninyong itampok sa inyong programa. Aabangan ko ito. Muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Teacher Mila. Maraming salamat sa iyo Teacher Mila sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin. Maraming kababalaghan ang nangyayari sa mundo na hindi maipaliwanag ng science na akala mo sa pelikula lamang pwedeng mangyari. Pero sa tuwing makakaranas kayo ng kababalaghan sa inyong buhay, ugaling magdasal sa Panginoon dahil hindi lahat ng himala at kababalaghan ay galing sa Diyos. Karamihan ay ginagawa ng dyablo.
para makapanlin lang ng tao. Kaya kapag ikaw ay nakakasaksi ng kababalaghan o himala ay magdasal sa Panginoon. Humingi ng gabay sa Kanya at hilingin na ilayo kayo sa anumang paglilinlang ng dyablo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po